Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Ito po ay ini-air, bino-broadcast po for the first time of the day sa gabi po, alas 7 ng gabi. Kaya po magandang gabi po. At kung kayo po ay hindi po gabi nakakapanood ng video na ito, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali, o magandang madaling araw sa inyo po. At kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama namin sa ah, gawaing ito ng Lord. At kayo po ay narito, niloob po ng Lord na makasama po namin upang mapagpala po ng inyo pong mapapakinggan. At we welcome you. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Yan. At sa season na ito po ay, wow, ang layo na po natin. 40th season. Ito po yung katotohanan na 40th season na po ng ating Church of the Living Faith Prayer and Fasting Devotion for the Nation. At sa season na ito po tayo ay may tema na My Greatest Longings, Dreams, and Aspirations to do in my life for the glory of God. Amen. Wow. Ngayon po, yung mga longings na po natin ang hinihingi ng tema po. Ano po? At tayo po muna manalangin. Father God in heaven, salamat po Panginoon na kami po ay narito, nagpapagamit upang maluwalhati ka sa iyo pong mga ginagawa sa amin. Lord, salamat po na kami rin po ay making ourselves available, Lord God, sa gawain na ito, Panginoon. At Lord, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus ang mga distractions, mga nanggugulo, ay tinataboy namin sa pangalan ni Jesus. At ang iyo pong Espiritu, ang siyang mamalagi, samahan kami sa gawain na ito. At ang mga lalabas sa aking bibig ay salain mo, Panginoon. At ang mga katotohanan mo lamang ang lalabas dito at makakaluwalhati sa iyo. At sa mga makakapakinig, Panginoon, bless them, Lord God. Abutin mo po sila sa mga sitwasyon nila, Panginoon, sa mga sandaling ito. Nilalapit ko po ang makakapakinig nito na maging pagpapala po ang kanila pong mapapakinggan, Panginoon. Thank you, Lord. At let it be na maging exciting po ang gabing ito, ang video na ito na mapapakinggan po ng bawat isa. Be glorified, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. At magandang gabi nga po. Ako po excited. Halata po ba? Yan. Kasi iba to eh. Iba-iba ang ano natin eh. Iba ang tema natin ngayon. Teka, ayusin ko lang. Yan. Okay. My greatest longings, dreams, and aspirations. Yan. Ano bang mga longings na meron pa? Of course, meron pa. Ano po? Simulan ko na. When I was new sa Lord, ako pa lang po ang nag-iisa noon. Siguro yun ay late 90s na po. Late 90s na po. Yan. Before, hindi, yung mga salita ko sa magulang ko ay yung gusto ko lang na makakilala sila, ganun. Yung mga ganun lang, parang lumabas lang sa bibig. Hindi pa nanggaling sa puso. Ganun. At yung parang nabubulay-bulay pa lang sa isip. Hanggang dito pa lang. Hanggang mula pa lang dito. Wala pa dito. Yan, marami pa akong
the way I say sa kanila, lalo na kay mama, yung bang, mag-church tayo. Yun, mag-church tayo. Ah, yun ang palaging yun yung palaging imbita, no. As time goes by, parang nakalimutan ko na. Tapos I felt so glad nung bago naglipat from Tita Ines place. Yun, parang siguro 3 years ago na yata yun. Yan. Nalaman ko, yung kapatid ko, yung bunso, ay wow, believer na rin siya. Yun. Tuntua ako kasi ah, may kasama na akong mananampalataya. Nagpe-pray na rin sa Lord for ang family namin. Of course, sa family niya, di madadala na rin niya. What about our family? Pinanggalingan namin. So, yun ang andun yung attention ko na mababahagian na rin niya ang parents, gano'n. So, yun, lumipas na yun. Di parang yung responsibility parang lumipad sa kanya. Yung sa akin parang gumaan, pero parang nawala-wala ba. Ganun. Naging light na lang ang dating. Parang ipinasa ko sa kanya, ganun. So yun, yung yung longings ko talaga ay makakilala din, of course, ang parentes. Yun po yung sa nanay ko. Yung sa tatay ko, ito yung kwento ko lang na natuwa ko na nakarinig ako sa kanila ng yung ganito. Nung nagsusulatan pa kami ng tatay ko na nung nasa Malaysia ako, uh, uh, early 20s, early 2000. Yan, early 2000 kasi nandun ako, pinagsusulatan kami ng tatay ko. Tapos hindi ko masyadong maalala, pero yung bang kasi parang voice ang naririnig ko eh. Hindi ko maalala yung writings. Pero baka gano'n na nga sa writings na nga na nung nagkukwento ako sa kanya ng about salvation, parang yung yung nare-recall ko, sabi niya, maboborn again naman ako sa mga kwento mo. Kasi siya, parang galing siya sa, yung siya ang nagsusulat sa akin nung nasa Korea siya. Yun yata yun. Nasa Korea siya, tapos ako nagkukwento, nasa Pilipinas ako, nagkukwento ako sa kanya tungkol sa Lord, sa salvation, tapos ang sabi niya, parang maboborn again naman ako sa kakukwento mo. Siguro kasi nung time na nasa Korea siya, alam niyo naman sa Korea may apoy ng diyan yung Word of God, yung nasa revival era sila, parang gano'n, po. Yan. Yung time na yun, nandun po siya. So, yun ay late 1990. Yan. Late 1990. O early 90s yata yun. Yun. Yun, tuwa ko doon sa tatay ko na narinig ko yun, gano'n. Tapos, sa nanay ko, ang palagi lang bati ay church tayo, church tayo. So, yun na yung kwento ko sa kanila. Yun ang longings ko na sila ay makatanggap din ng salvation. Pero ang tatay ko, na siya, gone with the Lord na siya nung 2012. 2012. Tapos, di parang nawalan na ako ng isa. Ayoko nang maramdaman pa yung gano'n na, wow, I lost a father na hindi ko sure, hindi ko na-assure ang salvation niya. Pero Lord na ang bahala sa kanya kung anong nangyari sa kanila. Po.
At ngayon, I want to make sure na ang nanay ko naman, ayoko lang palipasin or palampasin ang pagkakataon na lahat naman tayo ay lilipas dito. Ayoko lang lumipas ang nanay ko na hindi siya nakatanggap sa Lord. Kasi pinanghawakan ko na yung sinabi, ay nakalimutan, nawala, yung ano sa Joshua, yung me and my household, we will serve the Lord. Yun, yakap ko yun na darating ako dyan na kaming lahat ay makakakilala at magsiserve sa Lord. So, yun ang ano, iba na. Yun, yung kwento ko na sa nanay ko hanggang ganun-ganun lang. Yung ngayon, iba na yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi tumatanda na yata talaga, ano po. At saka yung bang, hindi na nanggaling lang sa bibig, hindi na umikot-ikot lang sa kaisipan, kung hindi nagbubukal na. Wow, thank you Lord. Nagbubukal na sa puso yung gusto natin na maging kapananampalataya natin. Makatanggap din ng salvation niya. Yun na ang ano ko, yung sabi ko nga 'di ba pag mabait na ako sa nanay ko, parang yun na yung binago na ako talaga ng Lord. So, nararamdaman ko ngayon, wow, may bait na ako sa nanay ko. At talagang ano, nagpapasalamat ako sa kilos ng Lord na, wow, may OATs, wala. Yan. Nagpapasalamat ako dahil ito na yung nararamdaman ko. And I don't want to make it late na nangyari na halimbawa lumipas na nanay ko tapos wala rin. Wow, parang napakalaking ano ko naman yun, yung pagkakamali, nagmabagal-bagal-bagal ba ako, nagpa-petiks-petiks ba ako. No, gusto ko at alam ko, loloobin ng Lord na makasama ko siya sa pananampalataya, makatanggap din siya ng kaligtasan niya. Ngayon, ang hipag ko pala, siguro mga 4 years na sila doon sa Antipolo na nakatanggap na rin siya ng kanyang kaligtasan. Ano po. At yun, sinasama-sama pala ang nanay ko sa pagdalo sa gatherings, sa services tuwing Sunday, yan. At sila, may struggle sila. Bahala ng Lord sa kanila, ano po. At I believe kikilos naman ng Lord sa kanila kung gugustuhin din nila na they are willing na i-resolve ng Lord ang mga differences nila. Yan. At sa amin ng nanay ko, ganun din. Are you willing na ang Lord ang kumilos sa mga differences namin? Yes, I'm willing. Kaya nga po, yung bang, syempre, ang Lord, gusto niya yun. Are you willing to be changed? Hindi po ang nanay ko ang binago. Sa aming dalawa po, yung kung sa pantayan lang, ako ang nakakaramdam na ako'y binabago ng Lord towards my mom. Kung siya, edi siya rin binabago ng Lord. Yun po, yung hindi ko kagustuhan na, isa kagustuhan ko lamang na siya'y mabago, pero ako muna po ang babaguhin ng Lord sa sitwasyon na yon para maabot ko siya. Amen po, diba? Hindi po yung sabihin mo na lang, of course, sinasabi na babaguhin ka ng Lord. Pero alam mo, ikaw, meron ka rin, struggle ka rin eh. Kaya, kung alam mo yon, ikaw muna ang makaka-experience ng pagbabago ng Lord towards the person. Hindi ka ng tulong sa Lord. Ayan. Yun po, hindi ako nawawala ng pag-asa doon, 'di ba? Sabi nga
He who began a good work in you will carry it into completion until the day of Christ Jesus. Amen. At yung ito po yung isa namang dreams and aspirations na panghanggang New Year, hanggang present, hanggang New Year. Yung pinakabongga, yan, pinakabongga. Debut. Wow. Yang ang aking ang aming cake career, yan. Ito po yung cake making project ko. Talaga pong nagkakabonggaan lang ng pagbebenta ng mga cakes and sweets and mga ganyan-ganyan. Kapag season, katulad nitong New Year, mga ganyan mga panahon, Christmas, ito yung pinakabongga po. Siyempre may graduation season pero talagang hindi naman lahat nag-graduate. Pero this time, everybody is celebrating the itong Christmas and New Year. Then, they are willing to spend some of their monies na tinatago, pinaghahandaan po para spend po dito po sa Christmas and New Year. Kaya po, ilang taon na, 3 years na po kaming nagiging abala po sa paggawa ng tinapay tuwing lalo na po ang New Year. Alam po, talagang itong lumipas na 3 taon, parang hanggang yung gagawa na katingin lang, staring lang, gano'n. Pero hindi pa po ako sinukluban na gumawa na, gano'n. At I don't know, the Lord talaga push me, inspired me na okay, ready na ba? ready ka na ba, Ning? Gagawa ka na ng cakes this time. At ito pong pagpasok pa lamang ng November, yan, nagre-ready na po kami. Ako po, kasi ako naman ang gagawa, si pastor po, iba rin po ang gagawin niya. Pero together we will make ng breads. At yan po, sabi nga po marami na kaming pinupuhunan na gamit. Sabi, ang dami mo nang gastos syempre wala naman tayo noon. Ngayon na talagang bumuhos po itong na-i-inspire na maggawa ng ito pa mga specialties nito. Although hindi naman po marami na kinds, pero I believe na yung mga i-prepare po ngayon ay yung mga good tasting din naman po. At Lord, salamat dahil I don't know, inspire ba? Inspire gumawa, parang I'm making myself ready sa paggawa nito. Kaya itong paggawa ng mga sweets na ito ay hindi po dahil ginusto ko, pero ginusto po ito ng Lord na okay, gagawa na ikaw ng mga sweets. Okay, thank you Lord. Dahil kung sa akin na talagang mahirap i-gather yung mga recipes, yung mga anong magiging lasa nito, ganyan, mga ingredients, ang dami, yung mga utensils. Bumili pa kami ng mixer na yung hand mixer lang, diba? Hanggang kailan ang kakayanan, hanggang gaano karaming kakayanin ng hand mixer. Yan. Siguro for pa lang nga ito debut. Yan. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi talagang yung parang ayokong maiba ng wisyo. Gusto ko focus lang sa gagawin na ito. Ayokong ma-bad mode. Kasi pag na-bad mode, mag-iibang timpla ng isip. Tapos, baka mag-ibang timpla ng lasa ng cake. Hindi po. Yun po, naalala ko pa nung bagong widow ako, nag-spend ako ng
Okay, aral ako, gano'n-gano'n, aral sa Negoskuela noon. Tapos sa Bayan Academy, tapos nagbili ng recipe book kay John Prats, 'yan. At 'yun yung bang parang I want to have this time. Kaya I had it. At ngayon ay binubuklat ko sila ngayon at talagang, sabi ko, mapakinabangan naman yung mga, kinatuwaan kong magkaroon ako. So, ngayon buklat-buklat at, gina-gather ko yung mga, ah, puwedeng, maisalang sa mga mesa, mailatag sa mga mesa ng mapapagkainan, 'yan, mapagbebentahan, 'yan, magiging masarap, Lord. Salamat, sa mga sandaling ito, yung dalawang yun pa lang, ang talagang, nagbubulay-bulay sa isip ko at sa puso ko. Nanay ko ang maligtas at yung cakes, Lord, ah ikaw ang mag-glorify. Paano ko mag-glorify ang Lord sa mga cakes lang? Sabi ko, corny kaya kung lalagyan ko ng mga verses. Writing. So, yung kape nga, nag-i-insert sila ng verses, yung MX3 Coffee, oh, dami. Ang dami, ang dami na namin. Pero, yun, may mga verses sila, may track sila doon sa box ng kape na yon. So, why not? I might do the same thing para mabasa nila ang kaligtasan na niloloob ng Lord na magkaroon tayo at yung iba rin na maligtas. So, yun pa lang, yun lang ang talagang ah, nagsusumiksik sa puso ko yung kagalakan na yun na ito ang gusto kong mangyari sa nanay ko na of course gusto ng Lord yan. At yung personal na I want to make sweets, cakes and sweets. Yan po. Yun nga, ang sabi ay ano po, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Thank you, Lord. No? The Lord will make it happen. Kasi siya ang nagsalita, siya ang nagsabi. Ang plano niya, higit sa plano natin. Sabi nga, no? My thoughts are not your thoughts. Hindi tayo kapareha ng pag-iisip ng Lord. Neither are your ways my ways, says or declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Talaga po, mga bagay na hindi natin iniisip na mangyayari, pero pag ginusto yan ng Lord, mangyayari iyan. At ano pa nga ba? Yung sabi pa sa Ecclesiastes, ano po? For everything, there is a season and a time for every matter under heaven. Amen. Lahat po ng bagay ay may panahon. Panahon para magdibo ka. Of course, pagka nagdibo ka na, di arangkada na. Yun, mga binili namin. This is the first time na lalabas yan. At hindi na yan tatago pa. Gagamitin na yan onwards. Yan, amen. At sabi nga po sa Philippians, as I end, being confident of this,
that He who began a good work in you will carry it on the day, wait lang, will carry it on the completion until the day of Christ Jesus. Kung ano po sinimulan niya sa atin, He will carry it until He comes. Tatapusin niya po ang mga magandang bagay na ginawa niya sa atin. Tatapusin hindi end, yung tatapusin niya hanggang dumating po siya. Yan po. Kaya po, sa mga may gusto pang mangyari, hintayin po natin ang will ng Lord. Huwag po natin siyang pangunahan. At kung ito naman po ay kalooban ng Lord, bakit po tayo aawat? Mabuti po ang Lord at talagang hindi po niya tayo pababayaan. He will always be there for us. At tayo po, hingin lang po natin ang gabay niya sa mga gawain natin. At magbigay po tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ano po? Iyon po ang lagi natin ding isaalang-alang. Lord, nakakaluwalhati ba ito sa iyo? At sa mga nagawa po natin hindi nakakaluwalhati, Lord, forgive us and restore us, Lord. At sa mga hindi po namin namalayan na kami po nakasakit, Lord, sa mga hindi po namin namalayan na nasaktan namin, Lord, ilapit mo kami sa kanila at para maka-quits naman po kami, maka-sorry kami, at ma-restore ang mga relasyon namin. Yun po. Basta mabuti po ang Lord. Yan po ang kabutihan ng Lord, ang patawarin tayo sa ating kasalanan at i-restore niya tayo. Patawarin at i-restore. Yan po ang kabutihan ng Lord. Kaya po, salamat at nakaabot tayo sa panahon natin na ito na ini-experience pa rin ang kabutihan ng Lord. Kaya po, kung tayo po nakaka-experience sa kabutihan ng Lord, why not extend it to others? Ano po? Extend to others na nangangailangan din ng kabutihan ng Lord. Amen. Amen. Yan po. At sa ating pong pagwawakas, ano pa po ang gusto kong sabihin? Sabi po, ito i-exhort lang natin. Sabi, don't be moved by what you see, but be motivated by what you know. Magulo ang mundo, natural na yun eh, magulo ang mundo kasi andyan ang kaaway. But, huwag kang matinag sa mga nakikita mo lamang. But be motivated by what you know. Alam mo na ang Lord hindi ka pababayaan, bibigyan ka ng kalakasan, bibigyan ka ng siya ang magkikilos sa'yo. Yan ang alam natin. Amen po. Na hindi po siya magpapabaya sa atin. Lagi siyang nakaalalay sa atin. Laging siya ang magkikilos sa atin. Amen. Amen. So, yan lang po. At I pray na kayo po ay sige, natawa na rin sa aking ikinuwento. Ikaw ay mapapagpala rin ng Lord. Abang-abang lang. At tumindig ng matikas, tumindig ng ayos sa harapan ng Lord. At yan, lagi kanyang aabutin. Lagi siyang naka-extend ang kamay sa atin. Amen. At sige, salamat Lord sa itong nararamdaman ko. At ikaw ang maluwalhati dito.
At tayo na po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po Panginoon. Dahil ito ang ano ko in the hype ng nararamdaman ko. Salamat po. At dalangin ko na hindi ito hanggang dito lamang, pero umabot ito na mailabas sa bibig, maigawa ng kamay, Panginoon. At Lord, dalangin namin na ang makakarinig nito ay mag-benefit, may pakinabang na marinig, may kapakinabangan siyang makuha sa pakikinig ng mga lumabas sa bibig ko. Lord, ikaw po ang mag-abot sa kanila. Kita mo po ang mga sitwasyon nila, Panginoon. Sila po na naghahangad, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide ng hinahangad nila na ito, Panginoon. According to your will, according to your time, ikaw po ang mag-bless sa kanila, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga kabutihan mo ay hindi po nauubos. Ito'y laging bago. Lord, salamat, Panginoon. Laging bago nga po ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Lord, saan pa kami hahanap? Saan pa kami makakakita? Sino pang makaka-provide nito? Na ang pag-ibig mo sa amin araw-araw bago. Araw-araw fresh, Panginoon. Kung sasabihin na magtitinapay, bago bang tinapay mo? Oo, bago. Pero kapon pa yan. Pag-ibig mo, Lord, every gising bago ang biyaya. Lord, salamat. Salamat, Lord, at ikaw ang Diyos na nagkikilos sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpupuno ng kagalakan. Ikaw ang, you move, Lord God, every heart, Panginoon. Iminumove mo kami according to your will. Salamat, Lord God. At hindi kami nangunguna ayon lamang sa aming kakayanan. Hindi kami kumikilos ayon lamang sa naisip namin. Hindi kami kumikilos ng ayon lamang sa kakayanan namin. Lord, salamat. Ikaw ang nangunguna sa buhay namin. Salamat, Lord. Salamat, salamat. At in Jesus' name, I ask of this na huwag mo palipasin ang mga naiisip namin na ito. Huwag mo itong palipasin, Lord God, na hindi po mangyari, Panginoon. Lord, sa'yo lamang kami nananangan, sa'yo kami umaasa, Panginoon, sa'yo kami titingin, Panginoon. Huwag mong hayaan na lumiko, kaliwa kanan, bumaliktad pa ang aming mga focus, Panginoon. Lord, sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang kami titingin, Panginoon. At magpapasalamat. Sa iyo lamang hihingi at magpapasalamat. Sa iyo lamang magpapasalamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At in Jesus' name, I ask of this, Lord God. Ito po yung mangyayari according to your will. At ang right timing mo, Lord God, is the best time. Inaangkin namin ito, Panginoon, in Jesus' name. At ang mga mangyayari pa, Panginoon, sa mga plano na ito, it will happen according to your time, Lord God, in Jesus' name. At ang time mo, ang best time, Lord God. At Lord, dinadalangin din po namin ang aming bansa, Panginoon. Lord, hihingi po namin sa inyo, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng daan, Panginoon, upang maging mapayapa ang aming mga mambabatas, Panginoon. Na iniluklok namin, O Diyos, marami silang sinasabi sa mga sandaling ito na talagang paghihimay-himay namin, hindi po namin malaman, naghalo-halo na po kung kami matatawa, matatakot, o yung magiging, ayan na naman sila, may mga motivations po nila, hindi po namin naintindihan ng kung totoo ba ang mga sinasabi nila dahil lahat po magsasabi ng sila'y tama. Lord God, kita mo ang mga puso nila, Panginoon, kung sila'y tama.
ituwid mo po ang mga puso namin, Panginoon. Ikaw po ang ayos nito, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, hiningi po namin, Panginoon, patawarin mo, Panginoon, ang aming bansa. Patawarin mo, Panginoon, ang mga mamamayan hanggang sa presidente namin, Panginoon, na nagsasabing ikaw ang Diyos namin, may kilala namin. Lord God, gawin mo pong tama ang aming puso at isip, Panginoon. In Jesus' name we ask all this. Lord God, ang amin din pong mga lingkod ng aming iglesia, ang mga pastors po, Panginoon, at ang sambahayan po nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang mag-direct sa amin, Panginoon. Mag-direct sa kanila, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge, Panginoon, na paano po pangangalagaan ang kanila pong mga nasasakupan, Panginoon. At ang mga pamilya nila ay magsilbing good examples, Lord God, of your goodness. At sa mga sandaling ito, Panginoon, at tinataas ko po, Panginoon, ang mga nasa banig ng karamdaman, Panginoon, mga nasa ospital, Lord God, ay tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang inyong mapaghimalang kamay, Panginoon, ang mag-touch po sa kanila, Panginoon, and provide them, Lord God, with all their needs, Panginoon, sa finances, Panginoon, sa kagalingan ng katawan, Panginoon, sa kagalingan ng isip. Lord God, bigyan mo silang kagalakan, Panginoon, sa kanilang mga puso. Kagalakan na ito ay magpapagaling po sa kanilang mga hindi magandang nararamdaman, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang hinihingan namin ito, Panginoon, sapagkat alam namin na you are our great doctor, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na kami nakakilala ng great, 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 great God. At who can give us what we need, Panginoon. At binibigay mo, Panginoon, ito according to your will. Salamat po, Panginoon, at you be blessed, Panginoon, sa mga susunod pa naming gagawin. Ikaw po ang manguna at Lord, gabayan mo po kami, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya sa bawat isa. Ikaw po ang maluwalhati. Abutin mo po ang mga nangangailangan, Panginoon, in Jesus' name. At dalangin ko na maging mas matatag pa po kami, Panginoon, sa mga sitwasyon namin. We will overcome, Lord God, ang mga pangyayari, Panginoon, sa aming buhay na kinakailangan namin maging mas matatag pa, mas humawak pa sa inyong mga pangako at sa iyo lamang titingin, Panginoon. Gawin mo po kami mas matatag pa, mas matibay, mas matapang sa mga problema na ito, Panginoon, in Jesus' name. Lord, salamat dito sa mga problema na ito, dahil itong mga problema na ito ay nagpapatatag pa po lalo sa amin sa inyo. Mas hinihingi namin ang inyong gabay, mas hinihingi namin ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa mga sitwasyon na ito. Lord, salamat po, Panginoon. Pagbuklarin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, mula sa aming pamilya, sa aming iglesia, at sa mga kaibigan namin. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we ask of this. At pinapapasalamat namin ang lahat ng ito. Kalooban mo ang siyang masunod, Panginoon. Salamat in Jesus' name. At ikaw ang malulahati, the power of your Holy Spirit, Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po at hanggang sa muli po. God bless everyone. Shalom. God bless you. At Merry Christmas na po. Yan. Merry Christmas. Happy New Year sa bawat isa, bawat pamilya. Abundant blessings. Salamat po. In Jesus' name. Buti ng mga biyaya ng Lord. Bye-bye. Mwah, mwah.